Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:25 ng umaga, araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Saldico. Ang title ko po ngayon ay ano ba ito si Saldico? Yan po At marami nang tumatalakay doon sa may video ata siya na inilabas. Opo. May video siya na nilabas pero hindi na ako magkaka-interest dyan. Opo. Tatalakay ko na lang bakit hindi na ako magka-interest dyan. O walang kwenta yan. O hindi na dapat pansinin yan. Yan mga ganyan. Pero nga ay kasama siguro yan sa propaganda nila kasi nga maraming nalilito. Maraming nadadala po ng propaganda. Ay ngayon ay bakit mag-testify siya sa video? Yan po ang una kong katanungan Kailangan kasi manumpa siya. He must take an oath bago siya paniwalaan ng tao. Kailangan ma-cross-examine siya na tungkol sa kanyang sinabi. Yan po. Kaya kung hindi siya ma-cross-examine, kung hindi siya mag-take an oath, ay walang kwenta yan. Opo. Walang kwenta. Ngayon ay huwag po tayong malito. Kailangan kasi mag-take an oath siya para maging responsible siya. Kasi yan sa ganyan, hindi siya pwedeng habulin dyan Parang kinikwento lang niya o nag-narration lang siya. Pero hindi siya liable. Ngayon ay ang nilalaban ko po dito, kailangan manumpa siya o mag-take an oath. Yan po kasing panunumpa o lahat ginagawa po ng tao kung bago kang presidente, hindi ba? Manunumpa ka Bago kang ombudsman, ganun kay Martires, manunumpa ka Hindi ba? O public official, manunumpa kasama po yan. Ngayon ay although na sa Biblia mayroon nakasulat na kailangan ay hanggang maaari wag kang manumpa pero iba po yun. Ang Biblia po kasi lahat ng tao kinakausap. Opo, lahat ng tao. Yun, ang sinasabi doon ay huwag kang manunumpa kung hindi mo naman kayang gawin o hindi mo gagawin o kaya sinungaling o kasinungalingan yung bibitiwan mong salita. O huwag kang manumpa, gagamitin mo ang langit o ang Diyos o kahit na ang lupa kasi nga hindi mo naman ginawa yung lupa Yun po ang sinasabi doon. Yun po ay patungkol sa masasamang tao. Parang do not judge, hindi ba? Yun po sa mga nagkakasala ng the same offense. Yun po. O mga tao na makasalanan na hindi pa nagsisi. Do not judge. Kasi nga hindi ka pa malinis Pero kung malinis ka na, kung nagsisi ka na o alam mo na yung tama at mali o talagang ikaw ay alipin na ni Kristo, ay pwede kang mangaral. Pwede kang mag-judge. Kasi kung hindi ka mag-judge, madaling mabulok ang mundo, sabi ng Biblia. Madaling mabulok. Parang isda yan
na walang asin. O kung asinan mo yung isda, at least hindi agad mabubulok yan. Ganun po yan, ano? Kailangang mangaral o mag-judge ka kung ano ang tama at mali. Ngayon, ganito rin yan sa panunumpa. Opo, kailangan manumpa ka para paniwalaan ka. Opo. Ngayon ay itong topic na po ito ay hindi ko alam kung 3 bisis ko nang tinalakay ito dito sa video ko noong si Sara Duterte ay ayaw manumpa. Ayaw manumpa dyan sa lower house. Ayaw manumpa doon sa upper house. Ay tinalakay ko po ito. Opo. Hindi ko alam kung 2 o 3 bisis. May vlog po ako, mga 25 minutes to 30 minutes. Ngayon ay, ano po ang sinasabi ko? Hindi paniniwalaan yan. Opo. At wala na akong pakialam kung ano ang mga sinasabi niya. Kasi nga, yung unang requirement kasi, wala eh. O, adi, palso yan, hindi ba? Palso. O, sa amin, sa, aywan ko kung Latin word yan, o Espanyol word, o sa amin, ay may halo kasi na Espanyol ata yung salita namin. Palso ang tawag namin yan, palso. Ayun na nga, ay narinig ko kanina kay Attorney Tumuturgo, palsus in uno, palsus in omnibus. O, palso sa isa, palso sa lahat. Yun po ang ibig sabihin doon sa amin yung palso. Failure o kaya ay palso means misery o parang parang hindi totoo o parang ganun yung salita sa amin eh, yung palso. Pumalpak, palpak sa isa o palpak dun sa una, palpak sa lahat. Yun po ang ibig sabihin ng palso. Okay. Sa English ay ano ba yun? Kasinungalingan sa umpisa o sa isa ay kasinungalingan na lahat yan. Yan po ano? Okay. Punta na po tayo dito sa Bible verse na isishare ko sa inyo. Opo. At nagpapasalamat nga ako at madidiscuss ko ito ngayon ng malinaw. Opo. Yan ay matatagpuan po natin sa Hebrew 6, chapter 6, verse 13 hanggang 18. Kung gusto nyo po, ay puntahan nyo po, pero ito ay New King James Version ito. Hebrew 6:13 verse 18. For when God made a promise to Abraham. Yan po ang nakasulat dyan. Sa iba, when God made a covenant with Abraham. Nakipagkasundo po eh. Kung ano man ang tawag mo dyan, kung nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham o si Abraham nakipagkasundo sa Diyos, parehas lang po yan. When God made a covenant with Abraham, because He could swear by no one greater. Ayan po ano. Dahil wala namang mataas pa sa Diyos eh. Hindi ba? Sino ba ang tataas sa Diyos? Hindi ba? Because He could swear by no one greater, He swore by Himself. Nanumpa siya sa kanyang sarili. O, ayan nga eh, hindi ba? Panahon ni Abraham yan. Pero nung panahon ni Abraham, mayroon na po tayong date o mayroon na po tayong written history o mayroon na tayong mga kasaysayan na nakasulat nung panahon ni Abraham. Opo ano? Panahon po ni Abraham yan. Pwede na nating balikan yung date. Opo. Mayroon na po na kanyan, mga non-manuscript na ginawa ng tao na pwedeng basahin. Opo, ang ibig sabihin yan, may history na nung panahon ni Abraham. Ang nakasulat po dito
ay he swore by himself, si ang Panginoon po o ang Diyos. Kasi nakipagkasundo po siya kay Abraham O si Abraham nakipagkasundo din sa Diyos, saying, sabi po ng Panginoon, surely blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply you. Sabi po ng Panginoon. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Nag-promise kasi ang Diyos kay Abraham. At yun ay hinintay niyang maigi. Nagkaanak siya, 100 years old na siya doon kay Isaac, yung tunay niyang asawa, si Sarah. Pero pinangakuan na muna siya. Mayroon siyang anak sa labas, yung si Ismael, anak niya doon kay Hagar, yung katulong nila ata na Egyptian. Naanakan niya. Ayun po And so after he had patiently endured, he obtained the promise. For men indeed swear by the greater. Inulit po ito For men swear by the greater. Ipaliwanag ko lang po anong ibig sabihin niyan. Ang tao po ay nanunumpa to someone who is greater than him. Totoo po yan. At bakit naman manunumpa ka sa taong walang kwenta, hindi ba? Usually, nanunumpa po tayo sa harapan ng tao na iginagalang natin o greater than ourselves. Hindi ba? Ay ang una pong sinulat dyan and because he could swear by no one greater. Wala nga nang mataas sa Diyos Inulit na naman dito. For men indeed swear by the greater. Pero hindi maintindihan ito dahil kulang yung word o parang iba yung pagkasulat Pero yung verse na alam ko, for men indeed swear by someone greater than him. Ayan po. Kaya ito si Saldico, kailangan manunumpa siya. Hindi ba? Alangan naman na exempted siya, hindi ba? Si Saldico, saan siya manunumpa? Ay, kung saan siya mag-testify, kung doon sa Senado. Congressman siya, ay ordinaryong tao siya kasi tinanggal na pala siya sa pagka-congressman kasi hinahanap siya, ay hindi siya makita, ay awol na siya. Ay pwede na siyang tanggalin. Ganyan po pwede na siyang tanggalin. Ngayon, kung gusto niyang mag-testify, manumpa siya. At ang panunumpa po kasi, ito po ang hindi nyo alam Ang panunumpa po dyan, actually, ang una dyan ay saksi ko ang Diyos, ang ibig sabihin yan. Kaya nga, kung makikita natin po, dito sa Amerika, ay yung Biblia nakalagay sa kamay at doon pinapatong yung kamay nung nanunumpa. Yung po ang ibig sabihin niyan ay nagsasabi ako ng totoo at saksi ko po ang Diyos. Yun ang ibig sabihin niyan. May Biblia, ipapatong o hahawakan nung isang tao na mataas sa kanya, tapos ipapatong niya yung kamay niya. Yung nanunumpa. Okay, ipagpatuloy po natin. For men indeed swear by someone greater than him and an oath. Ayan po, di ba? May oath hindi ba? May oath an oath for confirmation is for them an end of all dispute. Ayan po. Pero hindi nga maintindihan. Hindi maintindihan kasi nga parang iba na naman ang pagkasulat dito. Pero paborito ko po ang New King James Version. Opo, paborito ko po yan. Pero nga kung ganito, sa New Testament, mas kabisado ko po yung Gideon. Opo. Kasi nga, yun ang dinadala ko
nung ako ay nasa Saudi Arabia, araw-araw yun ang binabasa ko. Yung Gideon, yung maliit, yung pocketbook, ay New Testament lang yun. At saka Psalms, saka yung pangangaral ni Solomon. Yun po Proverbs na andun din. An oath for confirmation is for them an end of all dispute. Yun po ang ibig, ang nakasulat dyan. Pero iibahin ko lang po ng bahagya ha, para mas maintindihan po natin. Ang ibig sabihin dyan ay yung oath o yung panunumpa, it will settle the matters. Kasi kung minsan ayaw maniwala ng tao hindi ba? Ay alangan naman na lahat ng tao maniniwala dun sa sinasabi mo. Para mawala yung mga alinlangan nila, to end all dispute, sabi niya, an oath is administered. Ayan, ina-administer po yan yung oath Ay bakit ayaw niya? Ayaw ni Saldico. Ayan? Hindi ba? Ayaw niya Dapat, at yan na nga ang sinasabi ko doon sa mga YouTube vlogger na nagko-comment ako. At ang daming sumasagot na mga DDS. Ang dami. Ay ang sinabi ko lang ay kailangan mag-oath yan. Sabi ko. Kasi nga hindi paniniwalaan yan. Ay nakasulat po sa Biblia Ano ang purpose ng oath? Basahin ko po ulit ha. In my own yung kabisado ko na translation o version, kung tawagin nyo version o translation, parehas lang yan. An oath was administered for confirmation to end all dispute. Ayan po, hindi ba? Mawawala yung mga alinlangan kasi nga, Diyos na ang sisingil sa kanya Diyos na Ginamit na niya ang pangalang Diyos dyan kung nagsumpa siya. Ayan po. Kaya parati po yan may sumpa. May panunumpa. Thus God, pero okay na ito, babasahin ko na lang. Hanggang doon lang ako pero basahin ko na lang, Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel confirmed by an oath, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have a strong consolation. Diba? Pampalubag loob, hindi ba? Who have pled for refuge to lay hold of the hope set before us. Ayan po nakasulat. Ipaliwanag ko na lang po para maintindihan natin Thus God, determining to show more abundantly to the heirs, gustong ipakita ng Diyos, gustong ipadama sa atin ng Diyos na totoo yung sinasabi niya, doon sa mga heirs ng promise, doon sa mga taong ligtas. Heirs kasi yan ng heavenly kingdom, yung mga taong ligtas. Pero yung hindi ligtas, hindi sila heirs. Ang ibig sabihin nito, parang binibigyan lang ng pag-asa o parang sinisertify ng Diyos kasi nga nag-oath ang Diyos doon sa mga heirs niya na darating yung promise, yung heavenly kingdom. Ayan po heirs of His promise, the immutability of His counsel. Hindi pwedeng baguhin o hindi pwedeng palitan o pagpalit-palitan o pagpalit-palitin yung promise niya of His counsel. Pati yung kanya, yung counsel means kwan ito
yung advice niya, advice, confirm it by an oath. Ayan, inulit na naman kinonfirm daw ng oath ng Panginoon. Ay, paulit-ulit na nga po ito sa Hebrew 3 beses na ito, yung kinonfirm ng oath. Kaya nga, yung hindi magbabago yung panukala niya o counsel niya o yung advice niya. Yan po because of an oath, that by 2 immutable things. Ito nga inulit na naman kanina may immutability of his counsel. Hindi mo pwedeng palitan yung counsel niya o hindi mo pwedeng baliktarin o ay ang tao kasi bumabaliktad di ba? Pero ang Diyos po hindi okay. Confirmed by an oath, that by 2 immutable things in which it is impossible for God to lie. Ayan po, hindi po pwede magsinungaling ang Diyos, hindi pwede. Ang tao po talagang nagsisinungaling kasi nga limitado ang tao. Limitado. Ang Diyos po hindi limitado. Pag sinabi niya, pwede niyang gawin yan. Iyan po ang napag-aralan ko sa Biblia. Bakit hindi nagsisinungaling ang Diyos? Dahil kaya niyang gawin pag sinabi niya. Walang imposible sa Kanya. Kaya hindi siya magsisinungaling. Pero ang tao po talaga magsisinungaling. Kasi hindi niya kaya lahat Hindi ba? Hindi ba? Ay, ito nga ito nga nangyayari kay Duterte Bakit ganyan? Puro kasinungalingan na, hindi ba? Malalaman natin, puro kasinungalingan na. Ay bakit? Ay hindi niya nga kayang gawin Ang sabi niya noon, whip of corruption lang. Sabi niya, whip of corruption lang. Sabi niya, delikado na yung tao o sisingilin niya yung tao. Nagawa ba niya? Ay hindi nga niya kaya yan. Dahil nga, nung kapanahunan niya, at ito, idadagdag ko na lang ito kay Saldico yan si Saldico, tauhan na yan ni Duterte. Kung 6 na taon si Duterte na presidente, kasama na yan. Ngayon, nung presidente na si Marcos, ay medyo lumapit na yan kay Romualdez at na-maintain niya. Pero, yung mga kasalanan niya na nagawa doon kay panahon ni Duterte, malaki yan. Namamayagpag na yan dati. Noong panahon ni Duterte. Kaya nga, saan ngayon yung sinabi ni Duterte na whip of corruption lang? Kasinungalingan po yun. Hindi ba? Yan po ang sinasabi ko dito. Ngayon, ay by 2 immutable things in which it is impossible for God to lie. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Number 1, 2 immutable things ay hindi naman nakasulat dito. Ayun, pero ako, alam ko, 2 ang hindi pwedeng palitan o hindi pwedeng pagbaliktarin o 2 ang pwede mong hindi pasubalian. Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi nagbabago. Hindi mo pwedeng magbago. It is, number 1, it is impossible for God to lie. At number 2, lahat ng pinangako ng Diyos, gagawin niya. Hindi ba? Gagawin niya. Ngayon ay, we have a strong consolation. Yung po ang pagpalubag loob sa atin. Yung it is impossible for God to lie. Ayan po And who have plead for refuge to lay hold of the hope set before us. May hope kasi tayo May hope tayo at dahil doon. Yun nga ang refuge natin Kahit nahihirapan na tayo, kahit na nakikita natin na ang mundo ay bakit ganito? Yung mga
mayayaman, yumayaman, hindi ba? Umiiyak na po ang mga mahihirap eh. Pero may refuge tayo. Ayun nga. The hope that is in us. Ayan po. Pero ang gusto ko lang ipaliwanag dito, kailangan, katulad ng sinasabi ko noong kay Sara Duterte, na kailangan mag-take an oath. Kasi nga, mismong Diyos nanggaling po yan sa Diyos Hindi ba? When God made a promise to Abraham, and because there is no one greater than Him, He swore by Himself. Ayan po, hindi ba? Ang linaw naman Ay kung hindi kailangan yan, ay bakit ginawa ng Panginoon? Surely blessing, I will bless you, and in multiplying, I will multiply you. Sabi po ng Panginoon. Nangako po ang Panginoon at tinupad niya. Hindi ba? In Isaac, sabi niya ay, your blessing will be reckoned. Ayun nga kay Isaac, na ipinanganak si Isaac ay 90 years old na ata si Sarah. Si Abraham naman ay 100 years old. Pero doon nanggaling ang 12 tribo, hindi ba? Pinanganak si Jacob, tapos yung Jacob, doon na nagsimula yung 12 tribo na pinanggalingan naman ni David, King David at saka ni Jesus Christ. Ayan po Ngayon ay kailangan mag-swear. Kung hindi mag-swear, wala yan. Huwag po tayong malito, Huwag po tayong malito. Huwag tayong madala dyan sa mga samut-saring mga kwento. Mga kwento lang yan. Ito po ang bagong verse na ibibigay ko sa inyo, para maintindihan natin. Ay noong kapanahon lang pa po ni Kristo mayroon ng ganyang na-record na kung saan yung si Salome, yung anak ni Herodias, nagsayaw ng birthday ni King Herod. Nagsayaw ay nakursunadahan ni King Herod. Pero actually, pamangkin niya ito Pamangkin niya kasi ang asawa ni Herodias, yung unang asawa ay kapatid ni King Herod Yan ang pagkaalam ko Pero ang sabi niya, magsayaw ka pa, sabi niya. Magaling magsayaw Yung si Salome, ay sabi niya, ay kung magsasayaw pa ako, ay anong ibibigay mo sa akin? Sabi niya, na premyo. Sabi niya, ay kahit anong hilingin mo. Sabi niya, kahit kalahati ng kayamanan ko. Sabi niya parang ganun bibigyan siya. Ay hindi. Hindi yun ang hiniling. At pumunta yung si Salome sa kanyang nanay, yung asawa ni Herodes, ni King Herodes, si Herodias. Hilingin mo kanya ang putol na ulo ni San Juan de Bautista. Hilingin mo, sabing ganun. At yun ang hiniling niya kay King Herod. Yun ang hiniling niya. Nung pagkatapos niyang sumayaw, kasi sabi ni King Herod, kahit anong hilingin mo, kahit kalahati ng kayamanan ko, ay ibibigay ko sa iyo. Ay nagsayaw siya. Ay nung nagsayaw na, pagkatapos sumayaw, ay hiniling niya nga yung pugot na ulo ni San Juan de Bautista. Ayan po Alam nyo ang kwento na yan, pero basahin ko na lang Matthew 14 verse 8 at saka 9. So, having been prompted by her mother, said, give me John the Baptist's head here on a platter. Ayan, ilagay daw doon sa plato. Hindi ba? Aywan ko lang kung silver platter yan, hindi ba? O ginto na platito. O plato yan hindi ba? At paano naman magkakasya ang ulo sa platito? Plato po yan. In a silver platter, ilagay yung ulo ni San Juan de Bautista. Yan po ang hiniling niya. Ay nakasulat po Andyan po. And the king was sorry. Ayan po Ayaw niyang gawin
Hindi ba? And the king was sorry. Si King Herod ay ayaw niya talagang gawin. Naka-record po yan. Kasi nga, ay propita po yun eh. Pupugutan niya ng ulo. Ay pero nga, he take an oath. Ayan po, hindi ba? Yan po ang kalagahan ng take an oath. Para maintindihan po natin, ay kasi ngayon si Saldico ayaw eh. Hindi ba? At saka si Sara Duterte ayaw mag-take an oath. Ay yan nga ang nakasulat sa kwan eh. Ayan mahalaga po ang take an oath. And the king was sorry. Nevertheless, ayan po nevertheless or and yet, because of the oaths and because of those who sat with him, yung mga imbitado diyang mga panauhin na probably ay mga hari din siguro sa ibang lugar yan. Birthday niya eh. Hindi ba? Dahil sa mga panauhin, ayan, nakasulat dyan, and because of those who sat with him, ay sino naman ang uupo doon kung hindi mga panauhin po yan eh. O siguro yung malalaking tao. Dahil doon, ay napilitan siya. He commanded it to be given to her. Pinugutan ng ulo si San Juan de Bautista. Ayan po, hindi ba? Yan po ang buong kwento. O ayan, balikan natin si Saldico. Bakit ayaw niya mag-take an oath? O, ayan binigay ko na po ang mga nakasulat sa Biblia, hindi ba? Mahalaga po ang take an oath noon pa. Matanda pa yan sa kasaysayan po. Matanda pa yan. Yang take an oath. Diyos po ang unang gumagawa yan. Kaya nga kinukupi lang natin. Ngayon ay bakit ayaw nyo? Hindi ba? Ay ayan na nga. Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at sana po ay may natutunan tayo at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay yan. May makuha tayong wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.